Naka-full alert status pa rin ang pulisya ngayong holiday season. Sa Hilongos, Leyte, dinagdagan pa ang security personnel matapos sa mga naganap na pagsabog na ikinasugat ng 32 residente. Balita hatid ni Mav Gonzalez. Dinatnan kong nakakordon pa rin ang plaza ng Hilongos sa Leyte. Tahimik, malayo sa ingay na nilikha ng kambal na pagsabog sa pista. 32 ang sugatan, kabilang ang isang buntis at 6 na menor de edad. Ngayon, dinagdagan na ang mga pulis sa lugar habang tuloy ang investigasyon. Bukod pa sila sa mga nakabantay ring sundalo. May boxing match sa plaza na nasa harap lang ng munisipyo nang magkaroon ng malakas na pagsabog na sinundan ng isa pang mas mahina. Almost simultaneous kasi kung titingnan dito sa report, halos 1 minute, 1 second lang. Kung nasumabog, yung completely, doon kung makikita nyo yun, nandun sa banda yun ng parang tangke ng tubig. So dito naman sa side sa may stage yung isa. Ang sinisilip na motibo. Posibleng motibo ay yung nga, nag-risk back or retaliation ito ng isang grupo ng mga Muslim na hinuli nila sa drugs at saka sa counterfeit money. Wala namang namatay taliwas sa unang anunsyo ng palasyo na 10 ang nasawi. Ibinase pala ito sa ulat na ipinarating ni Social Welfare Secretary Judy Tagiwalo. Kung nakuryente ho tayo, ako may kasalanan, hindi ang ating spokesperson. Natanong sa PNP kung terorismo ba ito. Meron itong sariling motibo ang pangyayari ito. Yun nga lang, may koneksyon na yung bomba or yung IED na ginamit, yung dalawang sumabog, ang isa hindi sumabog, ay signature ito ng mga terorista galing sa Mindanao, particularly yung BIFF. Ang sinasabing signature na bomba ng BIFF, ang 81mm mortar na ginagamitan ng cellphone bilang triggering device, katulad din nung sumabog sa Davao City noong nakaraang Setyembre. Bukod sa Hilongos, nagkaroon din ng pagsabog sa Aliosan, Cotabato. At sa Taytay, Palawan, sa gitna ng mga pagsabog sa loob lang ng isang araw, nag-deploy na ng mga tao ang military intelligence community para matukoy ang mga sospek. Nananatili namang nasa full alert status ang PNP ngayong holiday season. Huwag lang po kayo mag-alala, continue enjoying Christmas. Mav Gonzalez, GMA News.